Ang Israel, ito yung 12 tribes. Tapos, bakit mayroong Gentiles? Okay? So, itong Gentiles ay nations. Pero ang lahat ng ito ay galing kay Edom. So, ang issue na alamin natin, kailan nagkaroon ng dalawang group? Di ba lahat galing kay Adan? Okay? Lahat galing kay Adan. So, alamin natin, bakit mayroong dalawang group at saan ba tayo? Okay? So, kung hindi tayo kasama sa losing tribo ng Israel, dito tayo sa tinatawag Gentile. So, itong Israel, sila yung tinatawag chosen. Chosen people. So, kung sila ay chosen people, tayo ay hindi. Hindi tayo chosen. Ang chosen ng Panginoon ito. So, ang tanong, kailan sila naging pinili? Kailan nagiging pinili ang Israel at yung mga Gentiles ay mabless through sa chosen. So, ang blessing or mabless ang itong mga Gentiles sa pamamagitan nito. Okay, ang tanong, kailan mabless ang mga Gentiles sa pamamagitan ng chosen people at kailan nagkaroon ng dalawang grupo na kung saan isang pinanggalingan lang. Okay? So yun po yung alamin natin. Kaya punta tayo dito sa time ni Edom. Sa time ni Edom. Yung sa generation ni Adan, okay, mayroon siyang generation. Ang generation ni Adan ay nawala. Kailan? Nung nagkaroon ng flood. Okay? Nung nagkaroon ng flood, ang generation ni Adan ay nawala ayon sa Genesis chapter 6. Okay, sa Genesis chapter 6. Basahin lang natin ha. Sa Genesis chapter number 6. Ito po sa verse 4. Start tayo sa 3 na lang, 3 to 5. Okay, chapter 6, 3 to 5. Alamin natin anong nangyari sa henerasyon ni Edom. Sa chapter 5, verse 3. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came unto the daughters of men, and they were children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. And God saw that the wickedness of man was great, the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And then ituloy natin yung verse 7. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Anong ginawa ng Panginoon sa henerasyon na ito? Pinarusahan niya. So, okay? Yung nakita ng Panginoon na ang tao ay masama. Okay, nakita ng Panginoon na ang tao ay masama, lahat ng ginagawa nila ay kasamaan lang. Lahat ng ginagawa nila ay kasamaan, kaya ang ginawa ng Panginoon,
itong henerasyon na ito ay namatay sa pamamagitan ng flood. So, ilan ang anong family ang naiwan? Kaninong family ang naiwan? Family ni Noah. At saka meron siyang 8, sabihin natin 8 sila lahat sa family. Okay? Yung sa family ni Noah ang naiwan. So, ibig sabihin, ang henerasyon na ito ay hanggang sa flood. And then, ang naiwan, yung pamilya na lang ni Noah. Bakit? Kaya, ayon sa Genesis chapter 6, 8 to 9, ang ito pala si Noah ay righteous sa harapan ng Panginoon sa verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. And these are the generations of Noah. Kumbaga, panibagong henerasyon. So, ito yung generation ni Adam at saka generation ni Noah. Generation ni Adam ay hanggang sa flood lang. Daka? After the flood, another generation. Pangalawang generation. Ito yung first na generation, yung generation ni Noah. Ang second generation, yung generation ni Noah. Ulitin ko, ang generation ni Adam, yung first. Ang second generation is yung kay Noah. So ito po ang generation ni Noah sa verse 9. These are the generations of Noah. And Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. So, after the flood, yung generation ni Noah, okay, ang after the flood, ay panibagong generation is the generation of Noah. Ang tanong, ang generation ba ni Noah ay righteous? Katulad lang din sa generation ni Adam. Actually, ang generation din ni Noah ay hindi rin righteous. So, since na ang generation ni Noah ay makasalanan din, ang nangyari po, hindi sila pinarusahan sa pamagitan ng flood, pero sila ay hinati, dinivide. Okay? So ito po, ay ang generation na ito, naging dalawa. Na-divide ang generation na ito, kailan na-divide? Ito po, na-divide po, yung sa Genesis chapter 11, 1 to 7, sa Tower of Babel. Dito po na-divide. Ulitin ko po, sa generation ni Adam ay hanggang sa flood. And then, after that, yung generation ni Noah, pero ang generation ni Noah, hinati, dinivide. Okay? Dinivide po. So, basahin lang natin sa Genesis chapter 11 para masundan po natin kung bakit may Gentiles, mayroong Israel, na isa lang ang pinanggalingan. Ito kasi ang kailangan natin malaman Bakit may Gentiles tapos may Israel? Para mailagay sa ating kaisipan na hindi tayo Israel, dito tayo sa Gentiles. At paano natin malalaman na tayo ay Gentiles na galing naman tayo sa isang tao? Ayan. Genesis chapter 11, verse 1. And the whole earth was of one language. Ibig sabihin, dito po ay one language lang. Okay, one language. Dito banda. From Adam to generation of Noah, isang dialect lang. One dialect. Nung na-divide sila, marami ng dialect. Dito nag-start po sa chapter 11 na maraming dialect. Pero before the
the confusion of tongues before the Tower of Babel, ang dialect nila isa lang. Okay, tuloy natin. Number 2, and it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they say one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city, and a tower whose top may reach unto heaven. Ano po yung goal nila? Bakit gumawa sila ng tore? Gusto nilang abutin yung langit. Gusto nilang abutin yung langit. Yun yung design sa generation ni Noah. Sa generation ni Noah, gumawa sila ng tore na gusto nilang abutin yung langit. Okay? So, sa verse 4, and they said, Go to, let us build us a city, and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Ang purpose pala nila, kung bakit sila gumawa ng tore, para hindi sila magkawatak-watak daw. Hindi sila ma-scatter. And then, sa verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Number 6, and the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Number 7, Go to, let us go down, and confound their language, that they may not understand one another speech. Then number 8, so the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Dinivide yung kanilang dialect para hindi sila magkasundo, at para hindi yung matuloy yung tore. Parang ganito. Halimbawa, yun yung tore example, na ang gusto nila doon, gusto nilang abutin yung heaven, tama? So, ang purpose pala ng mga ito, para hindi sila ma-scatter. Oo. So, di ba ang utos ng Panginoon, to replenish the earth and subdue it? Pero ang ginawa ng generation ni Noah ay nasa isang lugar lang sila para hindi daw sila magkawatak-watak. Pero ang ginawa ng Panginoon, in-scattered sila sa pag-divide ng dialect. So, ang dialect nila na, ang dahilan kung bakit sila ay nagsama. At saka yung motive nila na para hindi na sila ma-scatter. So, ang ginawa ng Panginoon, dinivide yung dialect, yung language, at then, anong nangyari? Nagkahiwa-hiwalay na sila. So, dito po, sa puntong ito, ang grupo naging dalawa na. So, sa grupo dito, ito yung sa kay Abraham. Okay, kay Abraham, at dito galing yung Israel. So, yung dito na banda, ito na yung tinatawag Gentiles. Dito na lumabas yung mga Gentiles. So, ito yung Israel. So, ang Israel, start kay Abraham, ito na yung pinili niya. Ito po ang nangyari sa chapter 12 tayo, verses 1 to 3, Genesis chapter 12, 1 to 3. So, mayroong promise ang Panginoon kay Abraham. Okay, mayroon siyang promise. Mayroong promise ang Panginoon kay Abraham na ang sa pamagitan ng lahi ni Abraham, ang bansang ito mag-bless. Okay? Ang bansang Gentiles, ang mga nations, ito po, nations, ang blessing nila ay manggagaling dito. Ang blessing ng mga Gentiles galing sa Israel. Kasi sila yung pinili. Ito
tinatawag na chosen people, ang bayang Israel. Hindi tayo chosen. Hindi tayo chosen. Ang blessing naman natin ay manggagaling sa Israel kung ang Israel ay mananatili sa promise ng Panginoon, mananatili sila sa covenant ng Panginoon, kasi mayroong covenant ang Panginoon para sa kanila. So magiging channel of blessing ang mga Israel dito. Okay, basahin natin sa chapter 12, 1-3 ng Genesis. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Number 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth bless. So, ito po mga kapatid, ang group na ito nagiging dalawang group after the confusion of tongues, or after dito po sa Tower of Babel, ginawang ng Panginoon na dalawang group. So sa grupo ni Abraham, o sa lahi ni Abraham, doon lumabas itong Israel, at ang focus ng Panginoon hanggang sa dulo ay Israel. Kaya Israel po ang pinaka-focus ng Panginoon dito po. Itong mga Gentiles ay hindi ito yung focus ng Panginoon hanggang sa dulo din. Kaso lang, ang description ng mga Gentiles, kung alamin natin sa time pass, okay, dito po, sa time pass, ang description natin ay hindi maganda ikumpara sa Israel. Yung mga Gentiles, ikumpara natin dito, hindi maganda yung description sa time na ito. Basahin natin sa Ephesians chapter, Ephesians chapter 2 verse 11 hanggang 12. Para malaman niyo po at alamin din natin paano tayo iniligtas ng Panginoon, na hindi naman tayo ang pinili. Kung titignan natin ang programa ng Panginoon under sa time pass. Dito po sa Ephesians chapter 2, nasundan niyo po? Sige, sundan niyo lang kasi ito'y mahalaga na malaman natin kung paano natin ma-appreciate yung ginawa ng Panginoon sa atin, na hindi kabilang sa pinili ng Panginoon. Dito po sa Ephesians 2, 11 and 12, wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ. Sino po that at the time ye were without Christ? Tayo. Tayo daw without Christ. No hope. Tinatawag pang without God. Okay, at saka aliens, tinawag din na aliens, tinawag din na strangers, ang mga Gentiles. So, pag sinasabi natin na without Christ, no hope, aliens, strangers, aliens, ang pupuntahan pala natin, originally, under sa time na ito, ay sa lake of fire. Dito po tayo. Yun yung original na destination natin dahil tayo ay without God, without Christ. Dito sa verse 12, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Kumbaga tayo ay aliens from the commonwealth of Israel. Ito yung commonwealth of Israel. At aside from na tayo ay strangers,
aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So itong mga Israelites, sila po ay tinatawag chosen people. Tinatawag din silang covenant people. Covenant people, tinatawag silang children of God. Tinatawag din silang peculiar people. Tinatawag din silang royal priesthood at saka holy nation. Sino po ang Israel? Tayong mga Gentiles ay hindi po katulad ng description ng mga Israelites. Kaya ang pangako ng Panginoon sa Israel na ang Panginoon ay maghahari sa kanila. Kaya mayroong kingdom na itatayo ang Panginoon at maghahari siya sa bayang Israel. So yun po yung plano ng Panginoon sa time na ito. Okay? Balikan natin ang Exodus chapter chapter 19, 5-6 para makita nyo yung plano ng Panginoon sa mga Israelites. Exodus 19, 5-6. Now, therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. And these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Kanino po ipinangako sa bayang Israel na sila yung tinatawag na covenant people, children of God, holy nation, peculiar people, na sa kanila yung description. At tinatawag pa silang sons of God. Tinatawag pa sila na anak ng Diyos sa Exodus chapter 4 verse 22. Exodus chapter 4 verse 22, tinatawag din silang anak ng Diyos. Sa 22, and thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son. Israel is my son, sabi ng ating Panginoon. So, ganito po ang nangyayari. Ang Israel ay pinili ng Panginoon, tama? Nung nagkasala ang Israel, tinatawag silang Luship, ang tawag na sa kanila, nung sila ay nagkasala, na violate nila yung covenant ng Panginoon sa kanila. Since na pinili sila, gusto ng Panginoon iligtas ito. Kaya ang purpose nung dumating ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus, iligtas niya ito. Kasi pinili nga sila ng ating Panginoon. So, iligtas niya ang bayang ito. Yung Israel. Kaya nung dumating si Christ, ang purpose, ulitin ko po, iligtas niya ang kanyang bayan. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 21. Matthew chapter 1, verse 21, para makita niyo po. Verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. So, Jesus Christ came to save his people from their sins. Yun yung purpose. Okay? Iligtas niya ang bayang Israel. At itong bayang Israel, since na sila yung 12 tribes, pumili ngayon ang Panginoon ng 12 apostles. Yung 12 apostles na ito ay para sa 12 tribes of Israel. At itong 12 apostles, pinili para mangaral sila sa 12 tribo ng Israel. Dito po sa Matthew chapter 10, 5 to 7. Verse 5, This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Itong mga 12 apostol, pinagsabihan sila na huwag kayong pumunta sa mga hintel. Then sa number 6, but go rather to the lordship of the house of Israel. So ang 12 apostles were commanded to go not
to the way of the Gentiles, but go rather to the lordship of the house of Israel. Yun ang mission. And then Jesus Christ also ay nangaral dito po sa lordship of the house of Israel ayon sa Matthew 15:24. Verse 24, but he answered and said, I am not sent but unto the lordship of the house of Israel. Sabi ng Panginoon, siya'y naparito at ipinadala, isinugo para sa Israel. Ang mga 12 apostol, pinili ng Panginoon at sinugo para sa bayang Israel. Ito po ang problem. Hindi nila tinanggap ang mensahe tungkol sa paghahari. Di ba yun yung goal ng ating Panginoon sa mga Israelites? Kaya ipinapangaral ang tungkol sa kaharian. Ang nangyari po, ang mga Israelites, hindi nila tinanggap si Kristo na King. Ang ginawa nila ay kanilang pinatay. Kanilang pinatay ang Panginoon. Ngayon, matuloy bang maghari ang Panginoon? Hindi na po. Matuloy na maghahari kasi pinatay nila ang kanilang king. At ito ngayon ang good news, mga kapatid. After sa death ng ating Panginoon, nagkaroon ng changes sa programa. Ito po, nagbago. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nag-open siya ng panibagong programa. Na kung saan itong mga Gentiles na supposed to be dito, ay nabigyan ng pagkakataon. Nabigyan ng pagkakataon. Okay, ano ko lang ipasas ko lang ito. Nabigyan ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, ang mga hintel na dati ay hindi kasama sa programa ng Panginoon dahil ang nakapokus sa mga Israelites after the death of Christ, nung hindi nila tinanggap si Kristo na magiging hari, ang Panginoon nag-open ng panibagong program na ang mga hintel kasama. Ibig sabihin tayo, nagiging kasama tayo sa programa, dito na po, banda. Okay? Dito na po. After the cross. Kaya nga, ang cross, ito yung napakahalaga sa atin. Bakit? Once na tayo maniniwala sa ginawa ni Kristo, ang tao ay maligtas, hindi na pupunta dito. Sa lake of fire, hindi na siya pupunta dyan, kundi pupunta siya sa heaven. So ang gospel na pinaniniwala, ito, hindi yung dito. Kasi ang gospel dito tungkol sa paghahari. Balikan natin sa Mateo Matthew chapter 3. Ito po sa sinabi ni John bago kay Jesus Christ, ang ipinapangaral ay tungkol sa kaharian. In Matthew chapter 3 verse 1 and 2, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ipinapangaral yung tungkol sa kingdom. And then the Lord Jesus Christ also proclaimed in Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ano po yung gospel? Kingdom. Ang grace gospel ay dito na po. After the cross, ipinapangaral, ipinoproklama ang gospel of grace. Pero dito po ang ipinapangaral, ito, tungkol sa kingdom. Tungkol po sa kingdom na yung gospel na ito ay para sa Israel. Ang kingdom na katuruan ay para sa Israel. Hindi nga nila tinanggap ang pangbilang king, kanilang pinatay, kaya ang kingdom na pangangaral ay nabago noong ang Panginoon nagbukas ng panibagong programa, kaya ang gospel ngayon ay ang gospel of grace. Hindi na ito. Ang gospel of grace na para sa lahat mga maging Hudyo or mga Hintel, pag naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon, ay magiging bahagi sa programang ito. Okay? So, ito po.
ang basahin ko lang ha, na ang Panginoon pumili din ng apostol para sa atin. Di ba ang 12 ay pinili ng Panginoon para sa 12 tribo ng Israel? So, since na ang mga Gentiles walang apostol, kaya pumili ang Panginoon na ang pangalan na apostle natin ay si Apostle Paul. Siya yung apostol ng mga Hintil. Itong si Apostle Paul, ang 12 apostle pinili para sa 12 tribo ng Israel, si Apostol Pablo ay pinili para sa mga Hintil. Ibig sabihin, ang apostol natin ay si Apostol Pablo. Nung wala pa si Apostol Pablo, ang kaligtasan ng mga Hintil ay nakadepende sa Israel. Okay? Pero sa ngayon po, ang kaligtasan natin hindi nakadepende sa Israel. Ang kaligtasan natin by the grace of God. Ang salvation natin ng mga Hintil ay sa grace ng Panginoon, hindi nakadepende sa mga Israelites sa panahon natin ngayon. Okay, sa Romans 11:13, patunay na si Pablo ang apostol natin. Si Apostle Paul. In chapter 11, verse 13, "For I speak to you Gentiles," sabi ni Apostol Pablo, "inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office." Sino po ang apostol natin? Si Apostle Paul. Si Apostol Pablo na na-convert, napili na bilang apostol after na namatay si Kristo. Okay? After na namatay si Kristo. And then, sa kanya, ipinagkaloob ang programa na ito tungkol sa grace program, sa kanya inireveal na ang concerns tayo naman. Kasi noon, before the days of Jesus Christ, ang pinaka-focus ng Panginoon ay ang mga Israel dahil siya yung chosen. Pero ito po ang good news, nagkaroon ng changes nung ni-reject ng Israel ang kanilang hari, mayroong changes sa programa. Ang binigyan ng pansin ng Panginoon ay ito naman, mga Hintil. Nakuha? Ito po yung concern ng Panginoon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kaya dapat ang paniwalaan natin ay ang mensahe tungkol sa ginawa ni Kristo sa cross. Hindi yung dito. Naku, pag dito yung nung paniniwalaan nyo, hindi kayo makapunta sa langit dahil ang Ebanghelyo na kailangang paniwalaan para ang tao pupunta sa langit ay ang paniwalaan ang gospel of grace. Hindi yung gospel of the kingdom. Okay? So dito po sa Ephesians, basahin natin, chapter 3, 1-3, na ang patunay na si Pablo ang binigyan. Sa kanya ipinagkatiwala ang programa. Sa chapter 3, verses 1-3, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Okay? For you Gentiles. "If you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me the mystery." Kanino po pinagkatiwala ang programang ito? Kay Apostol Pablo. Sino po ang recipient ng programang ito? Lahat basta maniniwala sa mensahe ng ginawa ni Kristo sa cross. Pero dito po malinaw na si Apostol Pablo ang pinagkatiwalaan sa programa. Okay? Sa programang ito, sa kanya ipinagkatiwala na dati ang programang ito ay mystery. Ang programang ito ay mystery sa panahon noon at sa kanya lang po ipinagkatiwala. Another verse in Romans chapter 16 verse 25. 16:25, "Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began." So ang programang ito ay mystery. Habang hindi pa tinawag si Apostol Pablo, ang programang ito mystery. Nung tinawag si Apostol Pablo bilang apostol, sa kanya inireveal ang mystery. Na kung saan ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay
mayroon pong tinatawag na silyo. Okay, mayroong silyo na banal na espiritu sa lahat ng mga naniniwala under this present program. At papaano ang tao masilyuhan ng banal na espiritu kung siya'y maniniwala sa Ebanghelyo. Ayon sa 1 Corinthians 15, 1 to 4, 1 Corinthians 15, 1 to 4, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, ang mensahe po na dapat nating malaman, paniwalaan, ay ang mensahe sa ginawa ng ating Panginoon sa cross, at kung ito ay paniniwalaan, ang tao ay ma-save. Ang tao po ay ma-save. Kung siya ay maniniwala dyan. Kung siya ay maniniwala sa ginawa ng ating Panginoon, siya ay saved. Okay? Faith. Kailangan paniniwalaan yung ano. Kasi pag hindi paniniwalaan ito, actually ang destination talaga ng mga Gentiles since before without Christ. Sa tingin niyo, saan pupunta ang tao walang Kristo? Sa lake of fire. Wala ang pag-asa. Sa lake of fire din siya pupunta. Walang Diyos, sa lake of fire ka rin. At yun ang description sa atin noon. Nung hindi namatay ang Panginoong Jesucristo, ang ating estado sa buhay natin ay pupunta po dito sa dagat-dagatang apoy or lake of fire. Kaya, ang good news para sa atin, nung tinanggihan ng mga Israelites ang mensahe, tinanggihan nila na ang Panginoong Hesus ang kanilang Mesyas, ang programa biglang nagbago na ang mga Hintel ay naging bahagi sa programa na ang mga Hintel ay maligtas din. So, sa Acts chapter 28, verse 28, makikita natin dito na ang kaligtasan ay ipinadala sa atin. The salvation of God is sent unto the Gentiles. Dito po sa Acts 28:28, be it known, therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Ito pong good news mga kapatid. Salvation. Salvation ay nasa mga Gentiles. The salvation of God is sent unto the Gentiles, na supposed to be ang salvation nasa kanila, sa mga Israel. Nasa kanila ang salvation, pero sa ngayon po, salvation is sent unto the Gentiles. Ang kaligtasan po, after Acts 28, ay sent unto the Gentiles. Okay? At another verse sa Romans 11:11 na nagpapatunay na ang kaligtasan ay nasa ating mga Hintel. 11, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through the fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Na kanina yung kaligtasan ngayon? Nasa mga Gentiles. Nasa atin po ngayon, mga kapatid, ang kaligtasan dahil tinanggihan ng mga Israelites yung Ebanghelyo, yung programa, yung na si Kristo, yung kanilang Mesyas, ay kanilang pinatay. Ay kanilang pinatay dahilan na ang kaligtasan ay open sa mga Hintel na originally
hindi po tayo kasama. Okay? Hindi po tayo kasama sa time na ito dahil ang pinili ng Panginoon at pinangakuhan ay ito po, yung mga Israelites. Hindi po ito, mga Gentiles. Sa time na ito, yung mga Israelites, yung pinaka-concern ng ating Panginoon. Kaya, ang purpose, okay, ang purpose po kung bakit si Kristo ay naparito ay para sa kanyang pinili, para sa bayang Israel. Pero ang good news nga, ulitin ko po, ang good news, mga kapatid, nung pinatay ng Israel yung kanilang Mesyas, ang Panginoon ay meron siyang panibagong programa ng mga Hintel kasama. At sa pamagitan ni Apostol Pablo, na sa kanya ipinagkatiwala ang Ebanghelyo tungkol sa biyaya o tungkol sa grace, na ang gospel na ito ay open sa lahat. Kung sino ang maniniwala sa gospel na ito ay magiging bahagi sa programa at tinatawag na body of Christ. Tinatawag na body of Christ. Lahat ng mga believers ngayon ay tinatawag na body of Christ. So kailangan po maniwala. At ano yung paniniwala ang gospel? The gospel of the grace of God. At ulitin ko po, na pag ang tao ay naniniwala sa Ebanghelyong ito, siya po ay tatakan ng banal na espiritu ayon sa Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ano po ang magiging benefits ng isang tao na naniniwala sa Ebanghelyong ito? Siya ay tinatakan ng banal na espiritu. So, yung tatak na yun, patunay na siya ay citizen sa langit. Ang tatak na yun, patunay na ang kanyang citizenship ay dito sa langit, hindi dito sa lupa. Ang citizenship ng mga believers sa panahon ngayon, ang citizenship ay sa langit. Nagbago yung citizenship. Philippians chapter 3, verse 20. Chapter 3, verse 20, for our citizenship or our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nasaan po ang citizenship natin after we believe? After tayo na nasave? Ang citizenship ay sa langit po. Ang citizenship ng mga believers na yon ay sa langit. Kaya, ang inaantay natin ngayon habang nandirito po tayo, ay ang pagpunta sa langit. Papaano? Sa pamamagitan ng rapture. Okay, sa pamamagitan ng rapture or put up, ayon sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this way say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. So,
ang inaantay po natin ay ang tinatawag na caught up or rapture. Habang nandito tayo, tuloy-tuloy tayo sa ating pananambahan, sa ginagawa natin every Sunday, ito po yung inaantay natin. Yung rapture or caught up, yung papuntang langit. Okay? So, ang tanong, kailan kaya ito? Ang Panginoon ang nakakaalam, pero mayroon siyang sinabi, kung nakumpleto ang bilang ng mga hintel. Kung nakumpleto ang bilang ng mga hintel, yun lang po ang time na pupunta na sa langit ang mga believers na nandito. Mayroon lang bilang. Dito po sa Romans 11:25. Ang Panginoon ang nakakaalam sa bilang, pero mayroon pong bilang. Pag nakumpleto po, ang mga believers na nandito ay pupunta na sa langit. So sa verse 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that likeness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So, after the fullness, or pag nabuo ang bilang ng mga hintel, naniniwala po sa mensaheng ito, ay pupunta na po sa langit. Nakuha niyo? Pupunta na po sa langit pag nakumplito ang bilang. Ang tanong, sino ang binibilang dito? Israel ba o Gentile? Gentile. Tayo po mga kapatid. Kaya kailangan natin ang seryosong pananambahan, kailangan natin yung seryosong pag-worship at yung pagpunta natin sa ganitong gathering. Kailangan ang ating focus, ang ating focus ay sa Panginoon. So dito po, sa time na ito, ang mga believers ay ang mindset hindi more on makamundo. Ang mindset ng mga believers dito more on panlangit. Merong na-mention sa Philippians chapter 3, verse 1 and 2. Philippians po tayo. Philippians chapter. Okay, dito po sa Colossians, sorry. Sa Colossians po tayo. Colossians chapter 3. Ito po, 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. So, ang focus na po natin ay more on mga makalangit. Ang ating focus more on heavenly things. Ang ating kaisipan ay more on sa mga bagay eternal. Another verse sa 2 Corinthians 4:18. 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So isa po sa focus natin ay ang mga makalangit na bagay at mga bagay eternal. Okay? Hindi po more on temporal, kundi mga bagay na pang-eternal, mga bagay na panlangit. So yun yung nakatuon o yun yung nasa kaisipan natin sa panahon po natin ngayon. Okay? At isa pa, na ang isang mananampalataya ay siniliyuhan ng Panginoon nung siya'y naniwala. Mayroon pa, siya ay ginawang righteous ng Panginoon. Nung siya'y naniniwala, dito po, ang isang tao ay tinatawag siyang righteous or dineklara ng Panginoon na siya ay righteous. Sa 2 Corinthians 5:21, For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So we are already made righteous in the sight of God. Kailan po nangyari yon?
nung tayo'y naniwala sa Ebanghelyo. Ulitin ko po, nung tayo naniwala sa Ebanghelyo, sa Gospel of the Grace of God, ang tao ay diniklara ng Panginoon righteous. So, ibig sabihin, lahat ng righteous pupunta sa langit. Lahat ng ginawang righteous pupunta sa langit. Papaano siya naging righteous nung siya'y naniwala? Hindi po naniniwala sa kingdom gospel. Siya po'y naniniwala sa gospel of grace. Nakuha niyo po? Yun po ang kailangan na maitanim sa ating kaisipan. Kasi nga, kung babalikan natin dito, lahat ng tao ay galing dito. Kay Adan. Pero yung generation ni Adan ay hanggang dito lang sa flood. Kaya ang nakaligtas doon sa flood, yung pamilya lang ni Noah. And then yung pamilya si Noah ay inutusan din ng Panginoon na mag-multiply katulad ng sinabi ng Panginoon kay Adan, mag-multiply and replenish the earth. Balikan lang natin para yung makita niyo po yung concept. Sa Genesis 1 po tayo. Ang purpose ng Panginoon dito kay Adam ay to replenish the earth and subdue it. In Genesis chapter 1. Dito po sa 28. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Yun ang plano ng Panginoon kay Adam. Multiply and replenish the earth. Kaso lang, nag-multiply yung evil, yung makasalanan. Nag-multiply ang generation ni Adam, pero evil. Dahilan ang Panginoon ay nagpadala ng baha para lipulin lahat. At ang naiwan, ito, si Noah. Ngayon, yung pangako ng Panginoon kay Adam, sinabi din niya kay Noah, since na sila lang ang tao, multiply and replenish the earth. Dito sa Genesis chapter 9. Verse 1, and God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So, parehas yung sinabi ng Panginoon kay Adam, kay Noah, pero ganun ulit, nag-multiply, evil pa rin. Sa generation ni Adam, more on kasamaan. Sa generation ni Noah, more on kasamaan. Kaya ang Panginoon, dahilan na kanyang dinivide ang dialect para matupad na sila'y pupunta sa iba't ibang lugar. To replenish the earth and subdue it. Tama? Para dumami. Pero, pumili na siya ng isang bansa. Pumili siya ng isang bansa na doon siya makahari. Okay? Pumili siya ng isang bansa, nation, na doon siya maghahari. Pero, tinanggihan ng Israel yung ipinadala ng Panginoon na maghahari sa kanila at kanila pang pinatay. So, hindi natuloy, tama? So, ito po ang ginawa ng Panginoon. Ang mga hintel na hindi kasama dito ay binigyan ng pagkakataong maligtas. At ito po yon after the death of Christ. That none of your sons, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ang salvation po sa panahon natin ngayon ay free. Tama? Nakuha niyo pong point? Ang kaligtasan ngayon ay regalo ng Panginoon sa panahon na ito. Ginawa ng Panginoon, ang part natin, maniwala. Ginawa na yung kaligtasan, tapos na. Ang part lang po natin ay maniwala lang po sa tagapagligtas na ang Panginoong Hesus. Wala na pong ibang tagapagligtas. Si Kristo lang po.
siya lang. Pag maniwala ka doon sa kanyang ginawa, ligtas ka doon sa parusa. Kasi doon tayo iniligtas doon sa darating na parusa. Di ba ito sana ang pupunta natin? Iniligtas tayo doon sa darating na parusa. May parusa ang Panginoon sa mga hindi naniniwala. Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus which delivered us from the wrath to come. Kasi mayroon pong darating na wrath ang Panginoon. So hindi natin maranasan yung galit, puot ng Diyos once ng isang tao ay naniniwala sa panahon natin ngayon. We're delivered from the wrath to come. Hindi na dadaan. Ang mga believers ngayon hindi na dadaan doon sa galit, puot ng Diyos. Dagdag natin. 1 Thessalonians 5:9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation. We are not obtained to wrath. So hindi tayo dadaan sa 7 years Great Tribulation. Hindi makakaranas ang mga believers ng puot ng Diyos. Bago mangyari ito, lahat ng mga believers ay pupunta muna sa langit. Nako nyo? Hindi na dadaan dyan. Kaya, ito pa ang good news. Habang hindi pa ito nangyayari, habang inaantay pa natin, ituloy lang natin yung ginagawa natin. While waiting for the rapture. Yun yung kailangan po. I-maintain po natin ang ganitong gawain, ang pananambahan, i-maintain po natin while waiting for the rapture. At habang ang programa ngayon ay nasa atin, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, pwede rin nating i-share sa iba. Pwede nating i-share sa iba. Hindi pwedeng tayo lang pupunta doon. Habang nandito pa tayo, pwede nating i-share o i-invite natin yung ating mga kaibigan para malaman din nila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Dapat malaman nila na ang kaligtasan ay ginawa ng Panginoon, na ang part natin para maligtas, maniwala sa Kanyang ginawa. Nakuha niyo po? Ganun po, actually hindi mahirap ang kaligtasan ngayon. Dito, ang hirap, bakit? Ang tao, para maligtas dito, mayroong gagawin. Mayroong gagawin, kasi dito, ang works, more on works, ang basis ng kanilang kaligtasan. Dito po, ang Panginoon mismo yung nag-work para sa atin. Ang part natin, maniwala. Wow! Di ba? Ang ganda po yan. Ang kaligtasan is libre. Tayo na lang ang kulang. Di ba? Sana po naunawaan niyo po kung bakit may Israel, mayroong Gentile, na lahat naman galing kay Adan. Sana po na naintindihan niyo na bakit mayroong 12 tribes of Israel at so mayroong nation, mayroong chosen people. Yan po ang record sa Bible. Nagkaroon lang po ng Gentiles nung ang Panginoon pumili na ng isang grupo. Outside the 12 tribes of Israel ang tawag Hintil. Since na tayo ay outside the 12 tribes of Israel, Hintil ang tawag sa atin. Na dati walang Diyos, walang pag-asa, good news, ngayon po mayroon na. Mayroon na tayong pag-asa. Naging bahagi tayo sa programa. Ang maganda pa na programa ay bahagi tayo sa heavenly program. Okay? Yun po. Okay? Clear po sa atin? Kung pag sinabing Gentiles, pag sinasabing Israel, alam niyo na. Tayo ay Gentile, saved by the grace of God, na tinatawag body of Christ. Hindi tayo part sa 12 tribes of Israel. Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay malayang mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mensaheng ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The Gospel of Grace. Salamat, Pastor, sa napakaganda mong mensahe sa araw na ito. Kami po ay
natutuwa at nalulugod